Good morning, good day, church day, Lord day. I am Brother Cesar Capistrano. Muli na naman pong mag-share sa inyo ng Word of God. Ang ating pong topic sa araw na ito, kanino ka ba tumatawag? Lalo pag oras ng kagipitan. Ano ba ito? Sa Biblia, ating pong aalamin yan. Meron tayong 2 talata sa araw na ito. Bago ko po basahin ng talata, tayo po manalangin muna. Diyos Amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming salamat po sa gabay, biyaya na pinagkakalob niyo sa amin, sa bawat isa sa amin. Hindi po kami magsasawa magpasalamat, Diyos Ama. Sa muli na naman pong pagdilat ng aming mga mata ay napakalaking biyaya po ito para sa amin. Magagampanan na naman po namin ang aming tungkulin para sa aming sarili, pamilya, trabaho, at kaawaan niyo po kami, Diyos Ama, kung kami po ay nagkukulang po sa inyo. Papasukin niyo po sa amin ang inyong presensya upang sa ganun po ilubos namin maunawaan, maintindihan po ang iyong salita na buhay at makapangyarihan. Ang ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. Brother and sister, magandang araw na naman po ng linggo. Ang ating topic, kanino ka ba tumatawag lalo sa oras ng kagipitan? Atin na pong babasahin. Ang talata ay nasa 1 Pedro chapter 4 verse 18. Verse 18. Tulad ng nasasaad sa kasulatan, kung ang matuwid ay halos hindi maligtas, ano kaya ang kahihinatnan ng mga makasalanan at di kumikilala sa Diyos? Amen, brother and sister. Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Sa nilalaman po ng talata, itong araw pong matuwid, napakahirap pa maligtas. Lalo pa kaya ito daw po na mga hindi kumikilala sa ating Diyos Amang nasa langit, ang hindi kumikilala at nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Paano po sila maliligtas? Ayan po ang nilalaman ng talata. Kaya brother and sister, kailangan po taga natin kumilala sa Diyos na naglikha sa atin, sumunod sa kautusan, sumunod sa aral ng ating Panginoong Hesukristo upang makamit natin ang kaligtasan, makasama po tayo sa kaharian ng ating Amang Diyos na nasa langit na naglikha sa atin. Brother and sister, napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Akin naman po babasahin ang pangalawang talata ay nasa Roma chapter 10 verse 13. Verse 13. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Amen, brother and sister.
Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Pinagtitibay po sa ating nabasa na maliligtas po ang lahat ng tumatawag sa ating Panginoong Hesus. Lalong-lalo na po sa oras ng kagipitan, sa oras ng mga sakuna. Huwag po tayong makakalimot tumawag sa ating Panginoong Hesukristo, humingi ng tulong. Brother and sister, nung panahon ng kabataan ko, mga 11 years old ako, wala pa akong kaalam-alam nun sa pananampalataya, puro laro pa lang po ako. Pero alam ko po na may Diyos, alam ko po na may Panginoong Hesukristo, na may ganun na nababasa o naririnig. Bihira din po ako magsimba mga time na yon. Nasubukan ko na po ang nilalaman ng talata, yung nabasa natin sa talata, na banggitin lang po o tumawag lang sa ngalan ng ating Panginoong Hesus ay maliligtas. Kasi po noong time na yun, kami po magkakaibigan sa may Quezon City, mga taga South Triangle, Barangay South Triangle. Namimingwit po kami ng isda doon sa may wildlife, sa may circle. Meron po doon parang dagat o ilog, ganun, na pwede kang malawak po kasi yung tubig doon sa may wildlife. Meron po doon bato sa may malapit sa tubig. Inupuan ko po, yung tsinelas ko po tinanggal ko, inupuan ko po sa may bato. Bigla po akong nadulas. Malalim na din po yung part ng tubig na kaya dulasan ko. Talaga pong hindi pa ako marunong, walang kaalam-alam sa paglangoy. Wag-wag lang po ako ng wag-wag, pati paa ay napagod na po ako. Bigla ko pong nabanggit, ang Panginoon, tulungan niyo po ako. Pagkabanggit ko po nun, may naapakan po ako isang matigas na bagay, bato, na bigla ko po naisipan kong ipadyak pataas. Yung po, minahawakan na po ako na kamay. Nahila na po ako ng aking mga kaibigan. Ang aking po mga kaibigan ay naghawak-hawak sila ng kamay papunta sa baba. Sa aking pinagkahulugan. Hawak-hawak po sila ng kamay pababa. Pagkabanggit ko po talaga ng Panginoon, tulungan niyo po ako. Bigla po akong nagkaroon ng power. May bato po ako naapakan, naipadyak ko po pataas. Ayun po, nahawakan na po ako ng aking mga kaibigan hanggang sa naiahon po ako. At nailigtas na po sa pagkalunod. Hanggang ngayon po, naaalala ko yung time na yun. Talagang pagka meron tayong mga pangyayaring hindi inaasahan, sakuna, banggitin lang po natin ang ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Tumawag po tayo sa Kanya, maliligtas po tayo. Takasan lang po natin ang pananalig, pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Alam naman po ng ating Panginoong Hesukristo yung mga ganong kalagayan. Maliligtas po tayo at sumunod sa Kanyang mga aral. Ang pinakamahalaga po ay ang kaligtasan, na makasama po tayo sa kaharian ng Kanyang Ama, makasama tayo sa kaharian ng ating Diyos Amang nasa langit. Brother and sister, natulad na po ng ating topic, tumawag lang po tayo sa ating Panginoong Hesukristo kung tayo po ay nangangailangan. Tibayan natin ang ating pananalig, pananampalataya at ang pagsunod sa aral ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay maliligtas. Pagtatapos na po yung ating topic, tayo po ay manalangin muli. Diyos Ama, nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo.
Diyos Ama, maraming salamat po. Nakapagpakinig na naman po kami ng iyong salita na buhay at makapangyarihan na nagbibigay lakas po sa aming katawan na espiritual. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen. Brother and sister, maraming salamat po sa walang sawang pakikinig. Kung sa ganun po magkaroon tayo ng kaalaman, gabay, at control dito sa sanlibutan. Lagi po tayong mag-iingat at magdadasal. God bless to all.